History ng buhay nila Loki at King Herald ni-reveal na. Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1153. At ang title nga daw netong paparating na chapter The Birth of Loki. So sa title pa lang magkaka-idea na kaagad tayo na itong paparating na chapter sisentro pa rin sa flashback na nangyayari ngayon patungkol sa history ni King Herald. Anyway, ang unang impormasyon nga sa spoilers sinasabing makikilala daw ni King Herald yung babae na may pangalang Ida. Itong si Ida nga daw ang nanay ni Harudin. Sa point of view nga daw ni King Herald natrap sa isang circus itong si Ida. Kaya naman pinuntahan nga daw niya ito sa isang bayan na pinagtatanghalan ng circus na to. Sa pag-aakala ngang mapapalaya niya si Ida sa grupo ng mga nagsisirkus na to, inatake daw ni King Herald itong buong bayan. Pero it turns out na pinagalitan pa daw ni Ida itong si King Herald dahil ang katotohanan nga daw itong mga tao sa circus ang nagligtas sa kanya. At kaya daw siya pumayag na magtrabaho ngayon sa circus para daw ibalik ang utang na loob niya sa kanila. Kung matatandaan nyo, during chapter 1137, ni-reveal nga ni Road kila Luffy na yung nanay daw ni Harudin similar sa nanay ni Loki. Mga giants nga daw ang mga ito. Ang pinagkaiba nga lang daw itong nanay ni Harudin hindi native ng Elbaf. Isinilang nga daw ito sa ibang giant country. Meaning asahan natin na itong appearance ni Ida isa itong giant. Bali sa sumunod na impormasyon nga sinasabing dahil daw sa sitwasyon ni Ida na-humble daw neto si King Herald at dito na daw siya na in love. Kaya naman inuwi na nga daw niya sa Elbaf itong si Ida. At ito na nga daw yung umpisa kung paano minodernize ni King Herald ang Elbaf at gumawa ng iba't ibang alyansa. Sa impormasyon nga na to mukhang dinidescribe na itong pagkakakilala ni King Herald kay Ida ang nagpabago sa kanya. Kung sa last chapter nga nakita nating marahas siya at gusto niya lagi ng gulo, mukhang nung makilala nga niya itong si Ida nabago neto yung pagkatao niya. So ilang taon nga daw ang lumipas at nagkaroon na ng anak itong sila King Herald at Ida. Isinilang na nga daw si Harudin nung mga panahon na to. Sa point nga daw na to gusto nang pakasalan ni King Herald si Ida. Pero tinutulan nga daw ito ng matatanda sa Elbaf. Instead pumili daw itong mga elders ng Elbaf ng magiging reyna para kay King Herald. At dito na nga papasok yung isa pang panibagong karakter na si Istrid. Itong si Istrid nga ang eventually na magiging nanay ni Loki. So unlike nga kay Ida itong si Istrid daw isang Elbaf descent. Meaning sa Elbaf ipinanganak itong si Istrid. Dagdag impormasyon pa nga na obsessed daw itong si Istrid sa mga omen o sa mga pangitain. Sa sumunod na impormasyon nga pagtapos nga daw pakasalan ni King Herald si Istrid dito na isinilang si Loki. Pero imbis nga na saya takot daw yung naramdaman ni Istrid nung una niyang makita itong anak niya na si Loki. Dahil sinasabi nga na yung mga mata daw netong si Loki nung isilang merong slit-like eyes. Kumbaga similar sa mga mata ng mga pusa. Kaya naman ang naging resulta nga daw neto itinapon ni Istrid si Loki sa underworld. At sa huling impormasyon nga sa spoilers sinasabing ipapakita daw itong sanggol na si Loki na gumagapang mula sa darkness. Napapalibutan nga daw siya ng iba't ibang hayop sa underworld, kung saan sinusubukan daw nilang umakyat sa Tree of Adam pabalik sa kastilyo ng Elbaf. Bali sa mga impormasyon nga na to sa spoilers dito na tayo makakakuha ng ilang kasagutan sa mga nakahang na tanong ngayon sa Elbaf arc. Gaya na lang netong pagkakaroon ng piring sa mata ni Loki. So ang rason pala kung bakit merong piring sa mata itong si Loki dahil sa meron siyang kakaibang mata. Meaning this explains kung bakit napakataas ng level ng observation haki netong si Loki. Nakita naman natin during sa
pag-atake sa kanya ng mga Holy Knights. Specifically si Ganku ipinakita ngang kayang i-predict ni Loki kung ano yung mga ataking gagawin sa kanya ni Ganku. At ito nga yung indikasyon sa pagkakaroon ng isang mataas na level ng observation haki. Sa part naman ng nanay ni Loki na sinasabing tinapon siya pababa sa underworld pagkakita pa lang niya sa batang si Loki, very similar nga itong kwento na to kay Hera at Hephaestus in Norse mythology. Sa kwento nga sinasabing tinapon daw ni Hera itong kakasilang pa lang niyang anak na si Hephaestus mula sa Olympus pababa sa karagatan. Sa anong rason? Dahil kinukonsider nga daw niyang pangit yung appearance netong anak niya na si Hephaestus. Buti na nga lang daw at sinagip itong si Hephaestus ng mga sea creatures. Bali dahil nga sa alam naman natin na itong Elbaf arc may tema ng Norse mythology, pwede nga tayong makakuha ng clue sa pangyayari na to sa pwedeng kakayanan netong si Loki. Dahil in Norse mythology nga sinasabing itong si Hephaestus daw yung God of Fire, God of Volcanoes at God of Blacksmiths. Hindi kaya ito yung mga clue sa kung anong taglay na devil fruit ni Loki? Related kaya sa bulkan at apoy itong devil fruit niya? Dahil kung titignan nga natin nagfi-fit itong pagiging God of Blacksmith kay Loki. Sa dalawang beses nga na makita natin yung flashback ni Loki, magkakaibang sandata nga yung gamit niya. Isa nung bata siya na kanabu itong armas na nakita natin. At itong recent flashback niya na although ipinakita nga itong martilyo, ibang-iba nga ito sa gamit niya ngayon na Ragnir. Itong pagiging God of Fire at Volcanoes naman nagfi-fit rin kay Loki. Dahil base nga sa paglalarawan sa kanya ng mga giants, isa daw arsonist itong si Loki. Nang susunog nga daw siya ng mga kabahayan sa Elbaf. Anyway, sa part naman netong si Queen Istrid na nanay ni Loki, base nga sa chapter 1136, namatay na daw ito 1 year matapos isilang si Loki. Ngayon itong nanay naman ni Harudin na si Ida, ito nga yung nakaka-curious sa paparating na chapter na to. Since wala nga tayong idea kung buhay pa ba ito o patay na. Wala nga tayong idea kung nasa Elbaf ba ito ngayon o hindi na. Kaya naman mapapaisip nga tayo ngayon kung i-consider ba natin siya na isa sa candidate bilang si Mosa. Possible kaya na siya itong kaibigan ni Loki na katawagan niya sa Underworld? Bale ayan na nga yung mga impormasyon sa spoilers para sa paparating na chapter 1153. Abangan nga natin yung mismong full chapter para sa mas detalyadong impormasyon. So yun lang. Peace!